Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Panabo sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Panabo. May mutad sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing naso. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 25. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Mga kahari ay kanyang masasakop. Mga kahari ay kanyang masasakop. Dagat na malawak at malaking ilog. Mga kahari ay kanyang masasakop. Mga kahari ay kanyang masasakop. Dagat na malawak at malaking ilog. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi, luminis at magbago sa aming kabuuan. Habang amin din pong ipinagkakatiwala sa iyo ang bayan ng Panabo sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Panabo nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin ay maitakda, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Panabo. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa ika-4 na kabanata. Ang talata po ay 27 hanggang 31. Samantala sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan niya nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalagang pinagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalagan sa harapan nila at naniwala ang buong bayan nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya
ang pangaaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang pangunahin po na katotohanan na makikita natin ay ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako at ang kahalagahan ng pagkakaisa at pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Alam niyo po, ang pagdalaw ng Diyos sa gitna ng ating kahirapan ay isang himala, isang katotohanan na tunay nating ipinagpapasalamat sa Kanya. Madalas nating itanong na sa gitna ng ating mga matinding pagsubok, nasaan ang Diyos? Nakikita niya ba ang ating mga luha, paghihirap? Libo-libong taon na po ang nakalilipas. Iyan din malamang ang itinatanong ng mga Israelita habang sila ay alipin sa bansang Ehipto. Ngunit sa ating talata ngayon, makikita natin na ang Diyos ay hindi bingi, hindi bulag, at higit sa lahat, siya ay kumikilos sa kanyang tamang panahon. Mga kapatid, makikita natin ang pagtawag sa kasama sa plano ng Diyos. Isa pong katotohanan na ang Panginoon ay may itinakda na pagtawag. Hindi ito ay nagkataon lang. Hindi po ganoon sa Panginoon. Ano po? Hindi nakasalubong lang. Ano po? Pero makikita natin, sinabi ni Yahweh kay Aaron na salubungin si Moises sa gitna ng isang lugar ng kawalan at pagsubok. Doon nagtagpo ang magkapatid. Isa pong katotohanan na matatagpuan natin yung mga katuwang na itinalaga ng Panginoon sa atin dun sa mga pagkakataon na tayo'y nasa gitna ng mga mahigpit na pagsubok. Kaya hindi po natin ito binabaliwala. Kaya hindi po natin marapat na isipin na tayo'y nag-iisa. Dahil hindi hinahayaan ng Diyos na mag-isa ang sino man na merong misyon na nagmula sa Kanya. Nagpadala ang Diyos ng isang Aaron para kay Moises upang maging katuwang, upang maging tagapagsalita. Mga kapatid, wag natin itong baliwalain. Yung mga ipinapadala ng Panginoon sa atin, yung mga taong nagiging katuwang natin, samantalang tayo'y gumaganap at lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ano po? Kapag may ipinapagawa ang Diyos sa atin, nagbibigay siya ng mga taong makakasama natin sa pananampalataya. Kaya hindi natin sosolohin yung mga mabibigat na pasanin. At tanggapin natin ang tulong. Ano po? Ng pamayanan, ng pananampalataya ng ating mga kapatid. Kaya alam nyo, hindi sa pagmamarites. Ibinabahagi natin, marapat nating ibahagi yung katotohanan ng pagsama, pangunguna, at pagpapala ng Diyos sa atin. Ano po? Dito pumapasok yung katotohanan na yung tagumpay sa espiritual na labanan ay nagmumula sa pagkakaisa ng mga pinuno ng bayan na nakatapak at naninindigan sa katotohanan
ng salita ng Diyos. Kapag nagkaisa ang pamilya, kapag nagkaisa ang iglesia, doon nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. May tugon na hinihintay ang Panginoon sa atin. Tugon ng pananampalataya. Tugon ng pagsamba. Nang marinig ng bayan na sila ay dinalaw ni Yahweh at nakita ng Diyos ang kanilang mga kaapihan, ang kanilang naging tugon ay hindi pagrereklamo, kundi sila po ay sama-sama nagkakaisang yumuko at sumamba sa ating Panginoon. Ang salitang hindi lingid ay nangangahulugan na alam ng Diyos ang bawat hagupit, ang bawat iyak, ang bawat bigat ng ating kalooban sa kamay ng mga nagpapahirap sa atin. Tunay na ang pananampalataya ay nagbubunga ng pagsamba. Ang tunay na pananampalataya nagbubunga ng tunay na pagsamba. Kahit hindi pa sila tuluyang nakakalabas ng Ehipto, sumamba na sila dahil nalaman nilang ang Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran ay nagmamalasakit sa kanila. Mga kapatid, anuman ang pang-aapi na ating nararanasan sa kasalukuyan, ito man ay kahirapan, sakit, o bigat ng kalooban, tandaan natin ang katotohanan ito. Una, kumikilos ang Diyos sa likod ng mga eksena upang ihanda ang ating kaligtasan. Hindi maingay ang Diyos. Ano po? Isang katotohanan ng ating Panginoon na hindi tumatawag ng ating pansin. Patuloy na kumikilos ang Diyos sa isang paraan na tahimik. Ano po? Ikalawa, may kasama tayo sa ating mga laban. Hindi tayo nag-iisa, pero kailangan nating magkaisa bilang katawan ni Kristo. Yung mga itinalaga ng Panginoon, nakatuwang natin, unang-una, yung ating mga pamilya. Ako po'y nananalig. Alam nyo, kaya yung paalala ng kapatid ko sa amin, ano po, na huwag tayong magtago sa isa't isa. Kung ano man yung itinalaga ng Panginoon. Kung ano man yung ninais ng Panginoon na ating maging sitwasyon, manindigan tayo ng magkakasama bilang pamilya. Ikalawa, yung iglesia na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, huwag niyong sasabihin kayo lang ang nagbibitbit ng bigat sapagkat kasama niyo kami. Ipaalam niyo lang sa amin. Kasi syempre, hindi tayo magkakaisa kung wala tayong pagkakaalam. Kaya ipabatid niyo. At ito'y magiging dahilan upang tayo magkaisa sa kanyang piling. At ikatlo, at ang ikahuli, alam ng Diyos at nakikita niya ang lahat mong pinagdaraanan. Hindi ka nag-iisa. Bago ka pa man dumating,
ang buong katuparan ng himala sa iyong buhay. Kailangang matuto tayong yumuko, magtiwala, at sumamba kay Yahweh. Siya ang Diyos na dumadalaw sa kanyang bayan, lalo na sa isang mahigpit na sitwasyon. Dahil alam niya, katulad ng kanyang pangako, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa katotohanan na kami hindi mo iniiwan at hindi mo pinababayaan. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa mga pagkakataon na inakala namin na kami nag-iisa. Kaya hindi namin ibinahagi yung kabigatan na aming bit-bit-bit-bit. At sa oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba at dumadalangin sa iyo, Ama, ituro mo yung mga katuwang na iyong itinalaga upang aming mapagtagumpayan ng nagkakaisa ang sitwasyon. Sa iyo din po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, na anuman yung mga pangyayari sa aming pamilya, sa aming iglesia, hiling namin, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Tunay na kami ay magkaroon ng mga katuwang kaisa upang idulog at ilapit sa iyo ang mga panalangin. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Panabo sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo ay tunay na magkaroon ng pagkakaisa, unawaan, pagpapakumbaba at pagmamahalan. At sa oras na ito, itinatakda at itinatalaga namin ang pagbaba ng iyong Santong Espiritu upang itatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Panabo. At sa pangalan ni Jesus, let the revival consume ang buong Panabo sa pangalan ni Jesus. At ayan mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ayan mong dumaloy din ang pag-ulan at maranasan ito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan mong maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Lord, we're believing that we are a prince nation, a nation called by you to be spared from all darkness, to be separated from the work of the flesh, and to move in the work of your Holy Spirit. Dasal namin, Panginoon, na ikaw din ang manguna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapanguna. Ang aming panalangin, ikaw ang magdirekta ng katotohanan, mapangyari ang iyong dakilang kalooban. At sa pangalan ni Jesus, ang tunay na magtagumpay ay ang iyong dakilang kalooban. We declare that you expose the deception, the lies of the enemy. Sa ganitong paraan, Panginoon, malantad ang lahat ng kasinungalingan at tunay na mapatunayan ang iyong kapangyarihan. As we also pray, Panginoon, sa mga misyonero, sa mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila at maipahayag ang katotohanan na iyong itinalaga. Kayo din po, Panginoon, sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline,
Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan para magtagumpay sila para sa iyong kalooban. We also pray for the fulfillment of your purposes sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ang mga bayang ito, dumaloy ang kaluwalhatian mo at tunay na ikaw ang magtagumpay sa kanila. Dalangin din po namin, Panginoon, na mapangyari ang iyong naisin na ang mga bayang ito ay manumbalik at magpakumbaba sa iyong banal na harapan para gamitin mo sila para sa iyong kaluwalhati. We also pray, Panginoon, ang kaligtasan ng Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, dasal namin yung anointing na itinalaga mo sa kanila, maranasan nila. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Panginoon, ang aming panalangin, kumilos ka nang walang katulad sa mga bayang ito at magtagumpay ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. As we also declare peace over Israel. Maraming salamat. Ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.